what's up pa rin? Bro JD, ask ko, paano kung gusto mong magbayad ng utang mo? Eh, wala nga talagang pambayad. Kasalanan ba yon? Kasalanan pa rin, 'no? Unless kung hindi ka na pababayarin, 'no? So, unang-una bakit magkautang tayo dahil, we spend more than sa ating income. Kasalanan din 'yun. Dapat, gagastos tayo base sa income natin. Hindi tayo gagastos more than sa income natin. Dahil marami sa ating mga Pilipino, Brother Jando, utang lang ng utang. Dahil we spend based on our wants. But kung mag-spend tayo, gagastos tayo based on our needs, kuryente, tubig, pagkain, kung gano'n lang, hindi tayo malubog sa utang. Bakit malubog tayo sa utang? Dahil of envy. Ano yung envy? Inggit. Bago yung cellphone ng kapitbahay ko. Kahit may cellphone ka na, bibili ka na naman ng ibang cellphone. So nalubog ka sa utang. Kasalanan yon. Mismanagement po yon. At sa ating income, dapat hindi tayo gagastos sobra sa ating income. At gagastos tayo, unahin natin yung need natin. Hindi yung wants. Example, Brother Jando, yung psychological wallet natin, every day. Example every day gagastos ako ng 350. Ito lang talaga yung budget ko para yung buong hindi ako malubog sa utang. At save ko yung ilan para dandan ko mabayadan yung utang. Example, 350. Sa araw na yan, Brother Jando, yung 350 lang ang ilagay mo sa pitaka mo. Kapag ang lahat ng sweldo mo, ilalagay mo sa pitaka mo at then magpasyal ka sa mall, merong mga Boss, okay doon. Oh, boss. Pero kita mo yung 350 lang. Ito yung budget ko sa araw na ito. Ang dami mo namang mga, hindi mo na kailangan maraming, damit. Because of envy, because of greed, materialism, secularism, dahil doon, nalubog ang mga tao sa utang. Marami ngayon, mga lending corporation na flourishing. Dahil yan, illiterate yung mga Pilipino. Utang dire, utang dito. Pwede naman siguro ka uutang basta kaya mo. Kung utang ka ng motor, hindi mo kaya, hindi ka consistent magbayad, huwag ka na lang magutang. Hindi mo pa kaya eh. I-evaluate mo yung financial capacity mo. No? Yung psychological wallet mo, example, may sweldo ka na, 7,000. Huwag mo ilagay sa pitaka mo, yung 7,000. I-ano mo yun. So, i-divide mo yun sa 4 weeks. And then, i-divide mo into 1 day, 30 days, no? Yung 7,000. Ito lang kaya ko every day. At kung gagastos ka, more than your income, yan ang simula na maubos, malumos ka sa utang, malunod ka sa utang, brother. Kasalanan po yan, pagka-irresponsable sa ating mga blessing na natanggap. So, anong dapat natin gawin? Don't spend more than your income. At mag-spend ka based on your needs, not on your wants. Dahil yung wants natin, Brother Jando, unlimited. Gusto ko nito, gusto ko nito, gusto ko nito. Yung income mo is limited. So, yun ang rason na naubos na yung allowance mo, hindi pa natapos yung buwan. So, dapat i-manage natin. Nagbasa tayo ng about financial management sa ating blessing na natanggap para hindi natin i-abuse. Yung nalumon sa utang, irresponsably po yan in spending their money. At managot tayo sa Panginoon dyan. Lalo-lalo na kapag, example kung financially illiterate ka, hindi ka na makatulong sa sarili mo. At makadisturbo ka pa sa iba. Maghiram ka at hindi ka magbayad. Yan ay kasalanan.
lahat ng mga utang natin dapat nating bayaran unless sasabihin ng nangutang sa'yo, Brother Jando, kalimutan mo na yung utang mo. Ibibigay ko na yon. Hindi yon kasalanan. Pero, laging naniningil sa'yo, bro, yung utang mo, malapit na 1 taon, hindi mo pa binabayaran. Kasalanan yun. Dahil naningil siya eh. It is the demand of justice na mabayaran mo. So yung pag-uutang mo, kasalanan, dahil hindi mo nabayaran, it is our moral responsibility na magbayad, Brother Jando. At hindi na yung kasalanan kung dahan-dahan. Kung hindi mo kaya mabayaran yung lahat ng utang mo, pwede mo mag-ask ka ng pabor na pwede ba na ito lang kaya ko every month. Kaya ko every month 500 lang dahil lubog pa ako sa utang. Basta magbabayad ako every month. Mm. Hanggang gano'n, maraming mga option ba dyan do. Pero hindi po yun option na hindi ka magbayad ng utang. Kasalanan po yan. Ba dyan do. Bro, Okay. Father Darwin, idagdag natin sa mga mensahe sa mga tao ngayon. Yung nga lagi ko sinasabi, kapag ang ibig sabihin nun, in a short message sa lahat ng mga nakikinig ngayon, para hindi tayo po mahirapan at makapagbayad din ng utang, wag na wag niyong bibilhin kapag hindi niyo naman kailangan. Diba? Amen. Usually ganun nangyayari. Hindi kailangan ng tao, hindi kailangan, pero binibili ka natatambak lang. Diba? Mm-mm. Usually po, lalo na yung mga pagka napunta sila sa mall, may mga sales. Akala nila yung mga sales, nakakaano yon. Kumbaga, ay, nakatipid ako. Hindi nila alam, yung sales na yon, yung sale na yon na binili mo, natatambak lang din sa bahay. So, talo ka rin. Precise. Di Mm-mm. po ba? Kahit sabi mo sale yan, kahit saan, ay sale yan. So, tukso yun. Ang gagawin mo, bibili mo na bibilhin. Napansin mo, tambak pala, nasira lang. Kung grocery yan, kung ano man yan, o kung damit yan, wala, natambak. So, in other words, ang pinakaano natin, lagi ko nga sinasabi kay Sis Dorian, kapag hindi natin, pag may bibilin siya, sasabi, kailangan mo ba yan? Yun ang iisipin natin, kailangan mo ba? Pag hindi mo kailangan na kailangan, wag mong bilhin kasi mangyayari, makaya yung hindi mo dahil hindi mo siya binili, masisave mo pa yung pera mo, 'di ba? Precisely. For emergency. So yun po yung sa lahat po na nakikinig at makikinig pa. Sabihin niyo sa pamilya niyo, sa mga anak niyo, sa asawa niyo, kapag hindi kailangan, wag bilhin kasi ang mangyayari doon yung pera nyo na for emergency, magagastos mo and then tatambak lang sa bahay yung binili mo. Wasted lang Mm-mm. po. So yun po yung message natin para sa lahat. Yun po, Father. Galing po to kay Sis Gina. Isa po siyang kasama natin sa Prayer Warriors. Patanong lang po kay Father Darwin. God created angels so that each one of us will have our own guardian angel. Pero 1/3 po ng angels ay kumampi kay Satan. Paano po kung ang guardian angel na dapat assign sa isang tao ay kumampi kay Satan? Paano na yung tao? Yun po, tanong niya. Salamat bro. Yung guardian angel natin, kailan sila magsimula? Sabi ni Saint Thomas Aquinas, at the moment of birth. Hindi po at the moment of baptism. So, yung assigned guardian angel natin, kailan ibibigay ng Panginoon? At the moment of birth. Kung hindi pa naisilang, wala pa siyang guardian angel. At yung mga demonyo, kapatid, hindi pwede maging guardian angel yon. Wala namang guardian demon. So, yung term guardian is to protect, to enlighten, to inspire, and to guard. So, walang unclean spirits po na lahat tayo. Mas marami pa rin yung angel kaysa mga tao, bro. Kung nakita ninyo yung during exorcism, kapatid, isang katawan, 10 legions ang pumasok. So, bawat isa sa atin, bro, ay sabi ni Saint Thomas na kung maging pari ka, maging mayor, maging gobernador, may additional guardian angel ka. No? So, it is, hindi po nawala ng guardian angel ang bawat isa sa atin. Meron. And then sa araw na ito, meron tayong mga specific guardian angel.
At ito po yung highlight ko sa inyo na dapat i-call natin yung presensya, tawagin natin yung mga guardian angel natin. Kapag may problema tayo, tawagin natin yung guardian angel natin. At kung may problema tayo sa papa natin, sa nanay natin, tawagin ninyo yung guardian angel nyo at pakiusapan ninyo yung guardian angel ng nanay at tatay ninyo para ma-enlighten sila. Dahil hindi sila kikilos without your permission, without your asking a favor from them. Kailangan verbalize natin ang pagtawag sa kanila, bro. So, bawat isa sa atin ay my guardian angel kailan? At the moment of birth. So therefore, hindi lang mga Katoliko may guardian angel. Lahat tayo may guardian angel po. Brother?